Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Ellie. Title, Lakas ng Trip. Direktang binitawan ni Attorney Edward Chico ang kanyang banat sa binida ni PBBM sa kanyang zona na magkakaroon na umano ng Space Rocket Launch ng Pilipinas. Ito yung banat to. Yung hindi mo nga kaya isuspend yung VAT sa langis, tapos may nalalaman ka pang rocket, tapos sabay tawa. May isa ring nag-post na abogado, Attorney Mike Operario, sabi niya, yung tulay at mga kalsada nga hindi mapaayos, magla-launch ka pa ng space rocket? So, naging sentro na po ng katatawanan itong rocket program ng Pangulong Marcos. Si Jason sa naman, nabasa ko yung kanyang post. Wow, pare, ang bigat. Sabi niya, last year, ibinida na magkakaroon tayo ng train sa ilalim ng lupa. This time, rocket naman, pangkalawakan. Wow, pare, ang bigat. So, marami ngayon ang hindi believe dito sa space, rocket space program ng Pangulong Marcos Jr. But in reality, meron na pong bongbong rockets. Noong 1970s, lumipad na yan. Sa totoo lang bongbong rockets. First, ballistic missiles or rockets. Dinevelop yan. Pang self-defense natin noon, ballistic missiles yan. Kung hindi ako nagkakamali, 37 successful launching. Pinalipad yung ballistic. Kailang ito, experimental ito. It was considered successful ballistic rockets program for our country's defense. Pero by 1970s, meron na tayong ballistic missiles. Bongbong. Natigil lang nung napatalsik si Marcos Sr. So siguro, isip naman nitong presidente na ako ngayon. Nung hindi pa ako presidente, may bongbong rocket. Bakit hindi ngayon? Iba yung ama niya. Ang alam ko, yung tawag noon is Project Santa Barbara. This was in cooperation with NASA, with the US, National Aeronautics Space Agency ba yun? NASA. Kaya naging successful. Ito naman, space program ni PBBM ngayon in coordination with the South Korean Aerospace Company. So, depende. Budget o ano. Nung una, pinagtatawanan ko ito. Kaya lang ngayon na-realize ko, why not? Kailangan natin yan. Kasi ang trend ngayon is dapat lahat ng bansa may sarili ng space program to gather data sa kalawakan. Magagamit yan sa weather forecasting. Sa ngayon, paano tayo yung pag-asa natin? I think wala tayong sariling bumibili tayo ata ng data para sa weather forecasting natin. Kung may sarili na tayong space program, may sarili na tayong satellite, tayo ang nangungulekta ng data, tayo ang nag-a-analyze, di ba ang ganda? Kaya lang, it remains to be seen. Kasi alam naman natin, ang zona ng Pangulo, karamihan yan, puros mga pangako na hindi natutupad. No, yung internet,
May SONA siya noon na sabi niya na anuin natin ang ating internet speed, pabibilisin natin, paanoin natin. Mag-aapat na taon na. Kung meron mang nag-improve sa internet natin, halos wala, kulang na kulang. Meron tayong data, bili ka ng data. Ako, nag-upload ako ng video gamit ng data. It will take mga 10 to 15 minutes bago ako maka-upload itong aking mga vlog. Nung nagbakasyon kami sa Hong Kong last December, gumamit din ako ng data nila doon. Nako, 2 to 3 minutes. Na-upload ko na yung video. Ganon kabilis ang kanilang internet sa Hong Kong. Dito sa atin, 10 to 15 minutes bago. Kaya mahina pa ang atin. So, yung mga ganong ipinagmamayabang ng Pangulo, flood control projects, mga eskwelahan, mga pabahay, puros pangso na lahat yan. Anong nangyari sa pabahay? Sabi niya, 6 million. Bago siya alis sa pwesto, 6 million houses daw mapaitayo na yan. Ngayon, 4 na taon na. Ilan lang? Nasa 400,000. Pabahay pa lang siya. Dahil hindi daw, sabi ng housing secretary, hindi daw realistic yung binabanggit ng Pangulong Marcos na 1 million houses per year, 6 million sa 6 years, unrealistic. Ganyan po magsalita ang Pangulo. Masarap lang pakinggan. Isa pa, yung legacy daw niya, pag-alis niya sa pwesto sa 2028, ang kanyang dream, legacy is wala nang magugutom na Pilipino. Kaya mayroon silang programa na walang gutom na program. Puros lang mga salita kasi wala silang reality on the ground. Hindi nila naranasan, naghirap eh. Ako, pagpunta ko sa ating Talaandig Drive, ang daming nagugutom doon, nakakaawa yung mga bata na hindi makakain, umiiyak sa gabi dahil kumakalos ang sikmura, walang pagkain. Tapos sasabihin, wala nang magugutom na Pilipino. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Dire sa balay ni Potensiano Tiguman nga taga barangay Tikalaan Purok Trisan Alahay Talakag Bukidnon. So mo na ni ang gitabang nga yero nga ilang giatop karon. Tungod kay gaulan na so giatop na gyud ilang nanay kay gitabangan lang siya sa iyang anak kay mga tigulang naman. Salamat ako preview ilatay ka na ini ito salamat sa Ginoo nga na suprayang kami sa sin kay nang abusog ng among atop nagipasalamatan ko ang naghatag na ani sa general na dako ko nga pasalamat sa Ginoo na hinay tinuwa uton ba Ginoo nga inaunta nga panalangin siya sa maayong panlawas o daghan salamat sa tanan nga naghatag na ani saan worker nga nagahatulin ni akong gipasalamatan usab kay di mag-abot din sa amo kundi wala sila mag-ipa wala sila kahagay din So karon na nay kay gaulan naman gitabangan lang kasi imong anak sa pag atop ane. So pila na to katuig na nay ang inyong atop? 20 na kapen katuig bago pa napulihan. Oo, so kini si nanay 1997 naman ni. 1997 ra. Oo, so pila na na imong edad? 77. Oo, so kuha na gid si nanay. So excited kayo ka nanay pag-abot sa Sendritso na gini mo giatop kay tan-aw karon nagaulan na. So
So salamat kayo nanay. Salamat po.